Mainit na balita. Dalawang senador bumaliktad agad. So napag-alaman natin, dalawang senador ng alyansa, di umano, ay nakipag-meet and greet. Diba? Nakipag-meet and greet kay, wag na nga lang natin banggitin. Ang dating, nagkaroon ng salaysay na kesyo. Wala sila, parang umamin na wala silang choice kundi gamitin yung alyansa ng mga bangag. Okay, dahil madami tayong topic ngayon, dalawang senador bumaliktad agad. Okay, ang sabi pa dito, watak-watak na ang malalansa OFW. Handa na ba kayong budulin? Actually, may ebidensya tayong papakita dyan. Siguro, dun muna tayo sa dalawang senador. Okay, napag-alaman natin, mga kababayan, na di umano, actually, meron akong connect dito sa taong to eh. Ayoko lang magpaka-feeler, no? Ayoko lang magpaka-feeling close. Okay? Pero, hayaan nyo na muna dito natin i-ere. Teka lang nga kay Alindog, 'di ba? At this age, ang Alindog natin, kumakabog pa rin, ha? Kabog sa banga. Okay. Kumakabog pa rin tayo sa banga, mga hitad, 'di ba? Hindi pa kakabog ang organic beauty ng lola ninyo. Ngayon, so napag-alaman natin, dalawang senador ng alyansa, di umano, ay nakipag-meet and greet. Diba? Nakipag-meet and greet kay, wag na nga lang natin banggitin, okay? Nakipag-meet and greet, okay? Sakay, alam nyo na yan kung kanino nag-meet and greet. So itong dalawang senador na napilitan lang na mag-join sa alyansa, di ba? Sa alyansa ng mga malalansa, mga kababayan, ay nakipag-meet and greet sa ating kabilang bakod. Okay? So bakit kamo? Ayon sa minutes of meeting, di ba? May mga ganun dramatization. Minutes of meeting, babae at lalaki to ha. Etong isang senador na ito, sabi na natin si Ping Lacson. Di ba? Sabi na natin yung pangalan. Si Ping Lacson tsaka si Pia Cayetano. Di ba? Go. Ano pa naman? Wala namang preno nga bells natin. Nako, baka gurgurin. Well, maganda na kayo. Siguro ready naman kayo, no? Ito ay according sa ating source. Well, si Ping Lacson naman ay very vocal siya na tawag dito na ayaw yung, di ba nag-mention siya na pinaka-corrupt yung national budget? May mga ganong pronouncement si Ping Lacson. So ayon, ay Ping, sagutin mo to, Senator Ping Lacson. So ayon sa ating Juting Jahas, wala daw nagawa, eto budulan to this is budulan portion. So wala raw raw namang magawa etong si Ping during election season, 'di ba? During election season, no? Election time, kundi ang makipag-alyansa sa mga bangag kahit na against siya dito sa ginawang budol-budol na national budget. All right? So ngayon, dahil tapos na yung election, tapos na yung budulan portion nila, ayon sa ating Juting Jahas, ito daw si Ping Lacson at saka si, hindi ko na alam kung totoo yun, basta inosente ako. Diba? Hindi ko alam kung totoo, pero kasi yung bubwit na yung Juting Jahas na yun, laging perfect score yun eh. Ngayon, ay parang ang dating nagkaroon ng salaysay na kesyo. Wala sila, parang umamin na wala silang choice kundi gamitin yung alyansa ng mga bangag. So kaya sila pumasok dun sa alyansa na yon. So nanalo naman yung dalawa. So kaya nga kung ito ay may katotohanan ayon sa ating puting ahas, di add points, pogi points na naman sa ating prinsesa ng Kalawakan, di ba? Di ba? Talagang good points ito. So ngayon ang tanong ko, kumusta naman ang alyansa ng mga bangag? Di ba? Total, punot dulo kayo ng budulan, di nabudol din kayo ngayon kung yun ay may katotohanan. Kaya naman, di ba? Kung paano nagko-connect
ang pagwatak-watak ng mga bangag. Recently, I think article ng, kaya, kulitin nyo nga si Pia Cayetano. Alam mo, in fairness sa dalawang yan, hindi ko naman na-boljak yung mga yan. Di ba kasi si Ping Lacson, dun sa smuggling, di ba? Oy, Ping! Manong Ping! Okay, may Uncle Ping ako dati, di ba? Wala na lang siya sa Uncle Ping. Oy, Uncle Ping, bakit hindi mo naman ituloy ngayon? Si Ping Lacson ang nag-privilege speech diyan sa smuggling na kinasasangkutan ng mga BFF ni Lisa Tanas. Sila Michael Ma. Diba? Lahat ng binanggit ni Ping Lacson, kaya naman siguro si Ping, kung totoo to siguro sabi ni Ping Lacson, budulin ko nga muna to mga ito. Diba? Bubudulin ko muna to mga ito para naman mabalikan ko to. But anyway, mga kababayan, tignan nyo yung paano nagkawatak-watak. Recently, nagkaroon sila ng victory party, di ba? Nagkaroon sila ng Thanksgiving chuchu sa kanilang mga kandidatong nanalo. Ang article ng bilyonaryo, di ba? Na-meet ko yung kanilang correspondent na yan, si, who's that? Yung magandang kalimutan ko tayo pangalan. May memory gap na tayo. Si attorney, who's that? Yung magandang ng bilyonaryo? Dating SMNI. Namit ko yun Sana magmamargarita kami, kaya lang di lang natuloy dun sa The Hague. Si Attorney Karen Jimeno, ayan. Dami ko kasing nakilala dun kaya hindi ko maisip. So, Attorney Karen Jimeno. Attorney Karen, baka naman, pwede mag-chismak dito. But she seems so nice person nung na-meet ko siya. Ako naman lahat naman, nice sa akin wag lang tayong atakihin, wag lang tayo budulin. So, ganun pa man, nakita ninyo, ang bilyonaryo, may article sila, na dun sa kanilang victory party ay ang dumalo lamang si Lito Lapid at yung mga iba-iba pa. Pero yung mga key personalities sila like si Pacquiao o even yung iba nila, basta according to that report, si Leon Guerrero lang ang nandoon. So mga kababayan, ano ang sinisimbolo ng mga eksenang ganire? Diba? Ano ang sinisimbolo niyan? Recently, maliban pa dyan na hindi sinapot ang kanyang party-party, wala na si Dudong Manny, kasi mag-focus na lang si Dudong Manny, mag-suntok-suntok na lang ba si Dudong? Nagbugbog ka naman Dudong. Pera-pera man yan, Dong. Baka naman, di ba? Pabugbog na lang si Manny. Kasi kung ako sa'yo, yung mga pera-pera mo, hindi mo na lang yan ginastos Dapat nag-ano-ano na lang yan Naggastos mo na yan sa taong bayan. Raven May, very polite si Karen. Yes, I like her actually. Even si Maris Umali love ko yan dalawang yan. Di ba? Hindi, mabait naman talaga sila during that time. Okay? Mabait naman sila. Huwag tayong mga away kasi hindi natin alam ang istorya ng mga yan sa totoo lang we have to realize na yung mga reporters, they're just doing their job na para sa buhay nila. May personal na dwelling sila sa buhay. Hindi nga natin alam kung sila ay dagang tinatakot, sinisindak or whatsoever. So, ganun pa man, mga kababayan, so watak-watak na nga yung mga bangag. So, imagine mo, Thanksgiving party, di ba? Ito ay isang malaking senyales ng ang mga malalansang alyansa ay watak-watak na. Imagine mo, si Dudong Manny, sino ba yung hindi nanalo? Si Bong Revilla man, yan, di sila nanalo. Kasi nga, mga losers. Okay? Mga losers, syempre, hindi sila na bit-bit ni Lisa Tanas, di ba? Hindi na calibrate yung machine para sa kanila, di ba? Swerte si Kiko Matching at saka si Bam, di ba? So ngayon, baka naman may sama ng loob kaya hindi nagpakita doon sa party na yon. So, wala na silang pagkakaisa, wala nang kwenta yung kanilang mga koalisyon ng mga alyansa ng mga bangag. Kaya no wonder, inunahan na ni Clarissa Taratara yung kanyang pronouncement na sabi daw ni Bangag na, mag-focus na tayo sa trabaho, diretso na tayo, ganyan-ganyan, wala nang alyansa, mga kababayan, kasi watak-watak na nga sila. Tignan mo mismo, yung dalawang senador na yan, according sa ating source, di ba, ay nakipag-meet up na sa kampo ni prinsesa ng ating Kalawakan, di ba?
ng prinsesa ni Inday. Hindi ko lang alam kung si Inday ang kausap o yung yung BFF ni Inday. Marami namang BFF yan. I'm just not sure kung sino. Pero actually alam ko, pero wag na. Wag na, baka ma-pinpoint pa, 'di ba? Baka magurgur pa yung ano, no? Yung ating palangginging doon. So, mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw na ito ay watak-watak na talaga ang alyansa ng mga bangag. Sabi ko nga sa inyo talagang ang mga mambubudol nagbabakbakan na budol sa budol. Kasi nga si Toby Tiangco nagdakdak. Anong sabi diyan? Dapat pala ang dinakdak natin diyan, ang title natin 10 billion campaign funds. Mga kababayan, kailangan yung magising. Ayoko na, sumisigaw na lang ako everyday ng buhay ko. Simula ako nagbablog, ganun na lang ang bunganga. Mga jutang, ganun na lang ko. Napapago din ako sa kangangal-ngal. Pero ngayon, kasi, it's very special day. So, kaya naman cool na cool lang ako. Ngayon, mga kababayan, cool na cool. Mamaya, galit na naman. So, 10 billion, according sa ibinulgar, diba? According sa report, 10 billion ang ipinondo diyan sa alyansa ng mga bangag at tinipid di umano ni Toby Tiangco yung mga pondo sa iba't ibang bahagi, especially ng Mindanao. Sa BARM, di ba? According sa report, walang nanalo na alyansa ng mga bangag doon. Ngayon, tig 1 million lang daw binigay doon sa mga barangay captain ba or kung sino man yon. So, kaya nga kina-question nila, nagbubugbugan, naggaganyan sila ngayon. Kaya yan ang gusto natin. Mag-boxing-boxing man ba? Di ba? Hindi lang si Dodong man Dodong, mag-boxing-boxing mo. So, pero ito seryoso. Mga kababayan, ito yung malungkot na katotohanan. Na hindi ko nga alam sa inyo na parang okay lang ba sa inyo? Yung pinag-usapan namin ni Attorney Glenn Chong kanina, yung election natin, election sa Pilipinas, sa bansang pinakamamahal natin, di ba? Ang lupang tinubuan. We spend 40 billion pesos. Sa election pa lang yan, na magkakaroon lang ng dayaan, discrepancy at kung ano-ano pa. Wala pa tong 10 billion na ito na ginastos ng alyansa based on that report para sila maipanalo nila yung 12 nilang kandidato. Ngayon, siyempre, hindi naman uubra yun. Dahil hindi naman tayo maniniwala na mananalo yung kanilang 12 candidates, di ba? Or kung ilan man yung kandidato na gusto nila kasi kaduda-duda, hindi mag-aalsa ang balat sa tinalupan, di ba, pag nangyari yon. So, going back to that Tiangco issue, ang gusto ko sabihin sa inyo, kausapin ko kayo puso sa puso, alindog sa alindog. Alindog sa alindog, puso sa puso. Ito, seryoso. Papabayaan nyo na lang ba na ang gobyerno ni Marcos Jr. ng Bangag, imagine niyo ang dami nyo, ang PhilHealth ayaw budgetan. Zero budget. Ang PhilHealth ay para sa kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino, zero budget. Pero ang campaign ng alyansa ng mga bangag, pinondohan ng 10 billion pesos. Sa isang 90 days ang campaign, sa 3 buwan lang. 10 billion. And still okay pa rin sa inyo. Ang mga anak, nanay, lolo't lola ninyo, hindi makalapit. Ako, may lumapit na naman sa akin. Na mga may sakit and everything. Walang pambiling ganito, walang gamot, Pero itong gobyerno ni Bangag, 10 billion. Sinabi nila yan, mga kababayan. Okay, nasa report nila nabasa ko lang kanya at i-google nyo, nandiyan yan. So ngayon, dahil nag-aaway-aaway sila, dahil ito daw si Toby Tiangco, di ba, ay mayroong ambition for speakership. Kaya siya ay nagbukelya sa inyo, nagbukelya sa interview pala niya, sa ABS interview niya, na kung saan na inamin na talagang binayaran with the basbas o Bangag Jr. na binayaran na itong 200 plus, was it 200? Ilang mga kongresista ang pumirma doon? Anyway, para i-impeach si Inday Sara, inamin mismo na sinuhulan nila. Sinabi mismo ni Inday, 1.5 cash, 6 million plus yung conditional release na kapag ikaw ay pumirma, mayroon kang additional, ayuda,
gamit yung mga akap chuchu na yan at pinaliwanag na nga ng ating abogadong Vice President Sara na hindi trabaho ng kongresista yung mga pagbibigay ng mga ayuda na yan o wala silang dapat power o hawakan yung pera, 'di ba? Ninyo para mamigay ng ayuda. Ang trabaho nila, mag-amend, magbalangkas ng batas, gumawa ng batas, ganyan-ganyan. So ngayon lumabas na nga sa bunganga nitong Toby Tiangco na ginasusan talaga nila at ito ay basbas ni Bangag para i-impeach ang ating Inday Sara Duterte. Hindi, this is fake news na naman to. Hindi magjugjugan silang dalawa. 'Di ba? Inamin na nila. Kaya nga ngayon mga kababayan, ang nakikita natin diyan talagang baka magkaroon talaga ng dugo-dugo, magdugo-dugo, magligo-ligo sila diyan, 'di ba? Magdugo-ligo, ito mismo sila. Maganda 'yun. Habang pinapanood natin sila na nagbo-boxing, di ba kabog, sige lang. At habang lumalakas ang ating prinsesa ng Kalawakan, 'di ba? At talagang lumalaban sa kanilang harap-harapan at sinasabi nga nito ni prinsesa ng Kalawakan, kailangan, excited na siya. I mean, excited ba sinabi niya? Gusto niya na talaga magkaroon ng dugo-ligo na labanan diyan sa impeachment na yan. At with that, mailabas na kung ano man yung ebidensya niya. Hindi mo alam, baka biglang magulat na lang tayo, meron palang touchscreen na, invisible na. Ito yung mga chika boom. May dala pala si Inday na napakalaking touchscreen na, press the button. Gaganon, pipindutin mo na lang yung button, nandoon na lahat ng ebidensya. Kaya ngayon, naaalarma sila. Kaya, mga kababayan, makikita mo na lahat sila, actually, itong mga alyansa ng mga bangag, na yung mga akala nila magkakampi sila, nakikita mo na wala silang loyalty sa isa't isa. Bakit naman sila magkaroon ng loyalty? Mismo yung Bangag Jr. walang loyalty sa kaibigan niya na si Inday Sara na kung saan ang nagpanalo sa reason kung bakit siya nanalo at wala siyang loyalty sa taong bayan. May loyalty ba si Bangag? Sige nga. Ngayon, anong gagawin nila? Dahil ang sinasabi dito sa news, nag-abala daw, kumbaga ang pinagtutunan daw ng pansin ni Toby Tiangco ay yung i-maintain o manatili iyang si Escudero, 'di ba? Diyan sa leadership niya sa Senate or hanggang 2028 pa. So imbis daw sinisisi siya ngayon. Kaya daw sila natalo itong mga alyansa ng mga bangag because of Toby Tiangco. Dahil una tinipid yung budget, I think pinagpapaliwanag pa siya kung saan napunta yung 10 billion something na pinondo ng bangag diyan. Well, it's not bangag's money, it's your money, darling. So ngayon, mga kababayan, dahil mga talunan mga ito at nakita ninyo yung protest vote at ipinakita ninyo na ang mga Duterte ay may alindog pa talaga. Hindi lang asim, kundi talagang maalindog pa ang mga Duterte dahil nakita nyo majority dito sa dito sa mga OFW ay talagang alam nyo kayong mga palangga ko mga OFW, kayo talaga kayo ay mga modelo. Okay, modelo ng pagiging Gabriela silang. Gusto nyo makita? Okay, tignan natin kung bakit kayo modelo. Dahil dyan sa pinag-uusapan natin, okay, may mga bangag ba ngayon? Okay? Sabi ni Raven May, sayang yung taxpayer. Okay. Dahil kayong mga palangging-ging na OFW, I'll see you guys. Hope to see you very soon. Baka pag-ikot-ikot man lang tayo. Ipinakita nyo yung protest vote. Ipinanalo nyo ang Duterte 10 sa majority mga bansa, Japan, Hong Kong, Saudi ba? Hindi ko alam na kita yung iba. Pero majority, mga kababayan, nakita ngayon ng alyansa ng mga bangag na wala na talaga silang spark, wala na talagang tiwala ang taong bayan sa kanila. Now, dahil ang mga Duterte ngayon, sabi ko nga sa inyo, isang kalahating taon na lang, maghahanda na naman tayo sa susunod na naman na eleksyon. Kaya nga sabi ko, kung hindi natin lalabanan, itong pandaraya nila, dadayain nila si Inday Sara. Eto nga, galing to. Nag-meeting sila kanina. Anong na ngayon dyan? 90 na. Pakita natin sa inyo at i-analyze natin to. Okay, mga hitad. Are you ready, mga OFW ko palangging? Ayan, hindi pa to nakalabas siguro. Ano yan? Na naman ang pinakita ni Madam. Okay, ni Madam Harley Canyo. Madam. Okay, ngayon, pakita ko sa inyo yan. Yang papeles na yan, invitation, serbisyo, karaban, chuchu-chuchu. Okay? Nakita nyo, ito ay bagong what? Bagong dramatization 101. Ito ng, ang kanilang
OFW Serbisyo Karaban, Caravan ng Bagong Bayani ng Mundo. Ayan, binokelya na natin sa inyo. Basahin ko. Sabi dito, ayan na, logo ng Department of Migrant Workers, DMWD. Ayan, Arnel Ignacio, baka gusto mo magsalita. Okay, bokelya mo na ang nalalaman mo kasi tinutugis ka nila ngayon. Sabi dito, we think, we thank PRC's active participation in the interagency meetings of the Bagong Bayani ng Mundo. Bagong Bayani daw kayo mga itad. OFW Serbisyo Karaban. This whole government one-stop shop event aims to bring closer visit social protection services and programs to our overseas Filipino workers. May 15 ang date niya na, May 15. Following the agreements reached during a series of meetings, nagulat na naman siguro sila, ba't napunta na naman to kay Inday Marlican nyo. With the partner agencies, we are pleased to inform you of the